Mayo 7, 2026 sa kipot ng Hormuz. Tatlong Amerikanong destroyer, ang USS Trumstan, USS Rafael Peralta, at USS Mason, ay dahan-dahang naglalayag sa isa sa pinakamapanganib na bahagi ng dagat sa mundo. Mula sa baybayin ng Iran, inobserbahan ng mga commander ng RGC sa scope ang tilalantad ng mga barkong Amerikano. Mukha silang madaling target. Habang naglalayag sa likod bahay ng Iran, dito mismo sila gustong mapunta ng Estados Unidos. Sa ilang minuto, gagawa ang Iran ng pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng kanilang doktrinang pandagat. Kita mo, ito ay isang bitag na maingat na dinisenyo, kaya't hindi na malaya ng Iran na nagsara na ang pinto sa kanilang likuran. Alam mo ba kung paano napagawa ng US Navy sa Iran na kusa nilang ilantad ang mismong network na ilang dekada nilang itinago? Ipapakita ko sa iyo ang tunay na nangyari, kaya tingnan natin ang ulat na ito. Ngayon, isang mabilis na paalala lang sa lahat bago tayo magsimula. Pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin pagdating sa algorithm at makakatulong din ito sa iyo na makasabay sa mga susunod naming video. Sige, tingnan mo na. Dahil sa estratehiyang militar ng US, napilit ang ilantad ng Republikang Islamiko ang ilang bahagi ng kanilang tagong naval at missile network sa Persian Gulf. Gaya ng sabi ni Adawar, mag-alok ng pain at magkunwaring magulo bago umatake. Ganito ang tila nangyari sa kipot ng Hormuz 2 araw na nakalipas. Ang tatlong US Early Burr-class destroyers na sangkot sa insidente noong Mayo 7, USS Trumstan, USS Rafael Peralta at USS Mason, ay hindi basta-basta dumadaan lang sa kipot ng Hormuz. Inilagay sila bilang mga lantad na target na sadyang ginawa para pukawin ang tugon ng Iran. Kumagat sa pay ng IRGC ng Iran, ang Mosquito Fleet Doctrine ay nakabatay sa mabilis na attack boats, drones, mga paglulunsad ng misil mula sa baybayin, at asimetrikong panggugulo mula sa mga tagong posisyon sa baybayin ng Persian Gulf at kalapit na isla. Mukhang mahina ang mga destroyer, ngunit hindi ito totoo. Sa sandaling nagsimula ang pag-atake, ang mga ISR asset ng US, kabilang ang mga radar aircraft, drones, satellites, at mga sistema ng hukbong dagat, ay agad na natunton ang mga palatandaan ng paglulunsad at natukoy ang mga direksyon ng pag-atake sa real time. Dahil dito, mabilis na natukoy at na-target ng militar ng US ang mga nakatagong launch infrastructure ng Iran na may kaugnayan sa pag-atake. Kabilang sa mga target na naiulat ang mga posisyon na konektado sa IGC sa Qasem Island, Bandar Abbas, Bandar Kamir, at Sirik. Target ang coastal missile launch site, drone attack boats, staging area, mine-laying vessels, imbakan ng armas at logistics facility. Walang tinamaan na US destroyers. Ang mas malaking halaga nito ay pansamantalang naibaling laban sa Iran mismo ang asymmetric naval doctrine nito. Matagal nang umaasa ang Islamic Republic sa pagtatago. Kakayahang itanggi ang pagkakasangkot, underground na infrastruktura, hiwa-hiwalay na launch systems, at swarm tactics para mahirapan ang pagganti at maiwasan ang direktang labanan. Sa halip, inilantad ng pag-atake ang bahagi ng network na yon sa aktual na oras at pinayagan ng US na mabilis na atakihin ang sumusuportang infrastruktura sa likod nito nang hindi na kailangan ng matagal na paglala ng tensyon. Ang estratehiyang militar, pilitin ang kalaban magbunyag ng nakatagong sistema sa agresyon, imapa agad ang operational network at sirain ang mahalagang bahagi bago makaposisyon muli. Para sa Iran, ang Strait of Hormuz lang ang alas nila. Kaya ginugon nila ang dekada sa pagtatayo ng mga tagong lugar sa baybayin para mabantayan at makontrol ang daloy ng mga barkong pumapasok at lumalabas sa kipot. Ngayon, humina na ang kapit nila dahil sinira ng Estados Unidos ang dekadang pinaghirapan ng Iran. Kung may oras ka, pwede mong tingnan ang satellite imagery sa anumang website para makita ang resulta ng labanan 2 araw nang nakalipas. Makikita mo pa rin ang mga nasusunog na bagay malapit sa Strait of Hormuz, lalo sa panig ng Oman, dahil doon pinulbos ng US Navy, US Air Force at US Army ang mga RRGC Boghammers. Ngayon, sa negosasyon, walang nagbago, dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng konsesyon ng US sa mga Iranian mula simula ng tigil putukan. Umasa ang Estados Unidos na baka gustuin ng Iran ang kapayapaan at pumasok sa patas na kasunduan. Ngunit lalo lang pinalakas ng mga konsesyon ang loob ng mga hardliner sa loob ng Iran. At ibig sabihin nito, may kaunting digmaang sibil na nangyayari sa loob ng Iran, kung saan sa isang panig ay ang IRGC at sa kabilang panig naman ay ang sibilyang pamahalaan ng Iran. Ito ay isang bagay na iniulat lang ng New York Post kahapon.
Tingnan mo ang ulat na ito. Ang revolusyonaryong gwardiya ng Iran ay patuloy na humahawak sa kapangyarihan sa Iran, habang ang US ay nagpapanatili ng marupok na tigil putukan. Ang labanan ng kapangyarihan sa Iran ay nagpapahirap sa usapang pagmamagitan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, habang natutunggali ang mga pro-digmaan at pro-diplomasya kung papayag ba ang Tehran sa kasunduan o ipagpapatuloy ang digmaan. Hanggang kahapon, sa kabila ng diskusyon at agawan ng kapangyarihan, hinihintay pa rin natin ang sagot ng Iran sa pinakabagong US proposal na hindi naman talaga para sa kapayapaan. Mas parang kasunduan ito. Nagkasundo ang dalawang panig na mag-usap sa susunod na 30 araw, alisin ang blockade at buksan ang Strait of Hormuz. Kaya ito ang Memorandum of Understanding na ipinadala ng Estados Unidos sa Iran mga 3 araw nang nakalipas. At kahapon ang deadline. Noong kagabi ay dun dapat sasagot ang Iran sa Memorandum of Understanding na ito. Ito ay kinumpirma mismo ni Pangulong Trump. Partikular na sinabi niya na ang deadline para sa kasunduang ito, ang deadline para sumagot ang Iran. Pakinggan ninyo. Hindi ko alam, dapat yata. Nandito ako ngayong gabi. Sa tingin mo ba sinasadya nilang bagalan ng proseso? Mukhang hindi naman talaga tumugon ang Iran. Sa totoo lang, wala pa tayong natatanggap na kumpirmasyon mula sa Pakistan, mula sa Estados Unidos, o kahit mula sa Iran na may sinabi sila. Hindi sila nagsabi ng oo, hindi rin sila nagsabi ng hindi. Hindi ako sigurado sa ibig sabihin nito. Posibleng ang labanan sa kapangyarihan ay nagpapakitang hindi magkasundo ang Iran sa desisyon. Iyan marahil ang pinakapositibong pananaw. Sa kabilang banda, tinanggihan na ng Iran at hindi na pinapansin o sinasagot ang Estados Unidos. Minsan, kapag may bagong kausap ka, mapapansin mong ang hindi pagsagot ay sagot na rin. Baka ganoon ang nangyayari. Malalaman natin sa hinaharap. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig mula kanino man. At mahigit 12 oras na o higit pa. Oo, higit 12 oras na mula nang inaasahan ang sagot ng Iran. Kahapon, binanggit din ni Pangulong Trump ang isa pang bagay. Kung hindi tutugon ng Iran, kung hindi sila sasang-ayon sa Memorandum of Understanding na ito, ibig sabihin lang noon ay muling magsisimula ang Project Freedom. Ibig sabihin, magpapaikot-ikot ang mga barkong pandigma ng US sa Strait of Hormuz, mag-e-escort ng mga barkong papasok at palabas ng Persian Gulf para sa kargamento at langis. Pakinggan ninyo ito. Ibang ruta ang pipiliin ko dahil napirmahan at nasuri na ito. Bibigyan ka namin ng proyekto, Richard. Hilingin namin kay Scott na gawin yon sa back to chair Rose at isama ang klase sa tren. Kung ayos sa'yo, Pakiusap. akala ko may proyekto ako para gawin yon. Pero may iba rin akong paraan para gawin ito. Maari kang bumalik sa proyekto, talaga. Kasama ang mga kalsada dyan. Pakiusap. Project Freedom Plus. Ibig sabihin, Project Freedom Plus, iba pang mga sistema. Na yon, kahit na may kinalaman sa Project Freedom, maraming iba't ibang kwento kung bakit ito isinara. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Estados Unidos na inilabas ni Pangulong Trump, pansamantalang itinigil niya ang Project Freedom bilang pagpapakita ng mabuting loob para sagutin ng mga Iranian ang Memorandum of Understanding at makaupo sa negosasyon. Isa ito sa maraming konsesyon na inialok ng Estados Unidos mula nang magsimula ang tigil putukan. At kung sakaling hindi talaga tumugon ang Iran, o kung malaman nating hindi tumugon o tumanggi ang Iran sa kasunduang iyon, dapat nating asahan na babalik ang US sa Project Freedom. Gusto ko nang talakayin ang pangalawang kwento. Ito ang kwento mula sa media outlet sa Estados Unidos na iniulat na hindi natuwa ang Saudi Arabia at Bahrain nang ianunsyo ng Estados Unidos ang Project Freedom nang hindi sila isinama o kinonsulta. Sa bandang huli, kung ginagamit ng US ang mga base na ito, kailangan din ng US na gamitin ang himpapawid ng Saudi at marahil pati ng ibang mga bansa sa Gulpo para masigurong maprotektahan nila ang mga barkong pandigma ng US sa Persian Gulf at maprotektahan ang iba pang mga sibilyang barko na sinusubukang ibalik sa normal ang trapiko. Kailangan nila ng access sa mga base ng Saudi at sa himpapawid ng Saudi. Dahil hindi kinonsulta ang Saudi Arabia sa Project Freedom, agad nilang tinanggihan ang pahintulot ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang himpapawid at mga base. Pero kinabukasan, matapos lumabas ang ulat, nagbago ng isip ang Saudi Arabia. Masaya silang payagan ng Estados Unidos na gamitin ang airbase, lalo na kung ito ay para buksan ang kipot ng Hormuz. Tulad ng hula nyo, gusto ng lahat ng bansa sa Gulpo na bukas ang kipot ng Hormuz, maliban sa Republikang Islamiko ng Iran. Ngayon, sa tingin ng Iran,
Sinasakan ng US blockade ang ekonomiya, pero nakakagawa pa rin ng paraan ng mga hardliner para mabuhay. Ang inflasyon sa Iran ay 50% taon-taon at higit 100% sa pagkain, kaya nagdodoble ang presyo bawat taon. Bagsak na ang real sa pinakamababa at umalis na ang mga tao at pera, lalo na yung may kakayahan. May magandang dahilan doon. Tingnan mong ginawa ng hudikatura ng Iran. Kakakumpiska lang nila ng mahigit 200 ari-arian mula sa mga individual na inaakusahan nilang kumikilos laban sa Estado. Walang paglilitis o patas na pagdinig. Nawawalan ng kabuhayan ng mga tao dahil kailangan ng rehimen ng pera. Bukod dito, may isang kawili-wiling nangyari kahapon. Sa unang pagkakataon mula na magsimula ang digmang ito, kaya sa unang pagkakataon mula noong Pebrero 28, nagkaroon tayo ng isang opisyal ng Iran, isang miyembro ng parlamento, na opisyal na umamin sa mga pinsalang natamo ng kasalukuyang leader, si Mustafa Khamenei, noong unang pag-atake. Pakinggan ninyo ito. Nung araw ng insidente, nasa opisina ako. Isang airstrike ang tumama mga 30 metro mula sa amin, kung saan napira-piraso sina General Shirazi at mga kasamahan niya. Mga 70 o 80 metro ang layo mula sa amin, tinamaan nila ang lugar ng trabaho ng pinuno at nangyari ang insidenteng iyon. Noong panahon ng pambobomba at pag-atake ng mga misil, wala si kagalang-galang Ayatollah Mujtaba Hosseini Khamenei sa dati niyang lugar ng pagtuturo. Wala siya roon nung araw na iyon. Giniba nila hanggang lupa ang lugar. Tinaman ang bahay nila, napatay ang asawa niya. Paakyat siya sa hagdan, papunta roon nang tumama ang misil doon. Napatay si Haddad. Napatay si Mesbah na nasa ibaba noon. Si kagalang-galang Ayatollah Mujtaba ay tinamaan ng pagsabog habang nasa hagdan at napabagsak sa sahig. Nagkaroon siya ng hiwa sa takip ng tuhod, bahagya siyang nasugatan at bahagya ring nasugatan ang kanyang likod. Salamat sa Diyos, gumaling na ang kanyang likod nitong mga linggo at sana, sa tulong ng Diyos, mabilis ding gagaling ang takip ng tuhod niya. Siya ay ganap ng malusog. Nung nakaraang linggo, may isa sa ating kaibigan na nakipagkita sa kanya. Yung sugat sa noo na sinasabi niya ay kasinungalingan lang. May maliit siyang hiwa sa likod ng tainga na natatakpan kapag may turban siya. At iyon ay nagamot na rin. Siya ay lubos na malusog. Ang kalaban ay sumusubok sa iba't ibang palusot na makakuha ng voice recording o larawan ni Mujtaba Khamenei para magamit nila ito sa kung anumang paraan. Magtiyaga ka. Huwag kang magmadali. Sa tamang panahon, darating siya at kakausapin kayong lahat. Ipagdasal ninyo ang kanyang kalusugan, danggal, at kakayahang gabayan ang mga tao. Ngayon, may ilang bagay. Halimbawa, kung gusto ng intelihensya ng US o ng Israel, alisin si Khamenei. Kaya nilang gawin yon kahit hindi nila naririnig ang boses niya o pinapanood ang video na ginawa niya para sa publiko. Sa totoo lang, mukhang mas malala ang mga pinsala kaysa sa gustong aminin ng media ng Iran at ng mga opisyal ng Iran. At yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakapag-record ng video o kahit nagpadala ng voice recording. Kung totoong nag-aalala ang IGC sa kaligtasan, hindi lalabas ang mga miyembro nila tuwing tigil putukan. May mga commanded din na naglalakad. Meron tayong ministro ng ugnayang panlabas na pumunta sa Pakistan, naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Meron din tayong speaker ng parlamento na naglalakad-lakad at pumupunta rin sa mga negosasyon. Sigurado akong may garantiya ang Iran mula sa Estados Unidos na hindi sila, pati ang mga puwersang Israeli, tatargetin ng sinumang leader ng Iran habang may tigil putukan. Kung talagang nag-aalala sila sa kaligtasan, wala sa nang lalabas, pati ng kataas-taasang pinuno. Malamang, mas malala ang pinsala ng kataas-taasang pinuno kaysa sa inamin ng mga Iranian. Ngayon, para maintindihan kung bakit ganito ang asa ng Iran na yon, kailangan nating balikan at tingnan kung paano nakarating ang Iran sa kinalalagyan nito ngayon. Hindi lang ibig sabihin na bumalik tayo sa 1979 at 79 noong Rebolusyong Islamiko. Sa totoo lang, dapat nating balikan ang panahon ng dinastyang Qajar sa Iran noong ika-19 na siglo at makita kung paano ang mga desisyon noon ay may epekto pa rin sa Iran ngayon. Alam mo ba kung ano? Iyan din ang ginagawa namin sa bagong labas naming podcast series. Kung interesado ka sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin ngayon, pakinggan mo ito. Mapapanood mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo ring panuorin sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.